Hello everybody! Gusto ko lang i-share sa inyo ang dahilan kung bakit merong Nicanor page. Gusto kong ipakilala sa inyo ang aking ama. Siya po si Nicanor. And ako naman po si Nika. Pero ang totoo niyang pangalan ay Nick. Bakit nga ba Nicanor? Kasi po, nung bata ako, naririnig ko yung nanay ko lagi pag tinatawag siya at pag naiinis na yung nanay ko, Nicanor! Kaya naman po ang ipinangalan ko ay Nicanor. Dahil po sa page na ito, makikita niyo po ang vlogs namin ng aking papa. Siya po ay isang mangingisda na kasalukuyang nasa laot po ngayon kahit talaga namang maganda ang panahon. Nasa laot sila kasi po ayaw niya na hindi siya naghahanap buhay kasi iniisip niya rin syempre na nasa abroad ng kanyang anak, gusto niya rin na tumulong kasi syempre ang pangarap namin ay magandang kinabukasan para sa aming pamilya. At nagsimula na nga ang aking ama na mag-vlog at pinapakita niya kung paano siya gumagawa ng kawil. Okay na. Ito na. Ang palawin ng Gusnali ngayong 2022. Ang palawin ng Guys, 2022 pa pala yung video na yan. Napakatagal na pala talaga naming plinanong mag-vlog. Pero ngayon pa lang kami uli magsisimula. Kaya sana kami ay tulungan at suportahan yung lahat. Guys, parang hindi na pala kawil yung ginagawa ni Papa. Gumagawa po siya ng tingga. Sa mga mangingisda po, alam po nila yan kung paano gumawa ng tingga. Mahusay po sila dyan. Pero kailangan pong mag-ingat kasi naalala ko nung bata ako, once pinakialaman ko yan, parang napaso ako at talagang tutuklapin yan ang inyong mga balat. Kaya ingat po sa lahat ng mangingisda na gumagawa ng tingga. Ito naman pong video na to ay kuha nitong last June lang nung paalis sila Papa. Biyahe na po sila palaot dahil after more than a year po nakarecover at nakalaot na po ulit ang aming bangka. Thank you Lord. Nagsisimula pa lang po kaming makarecover ulit pagkatapos magkasakit ni Papa at mahigit 1 taong hindi nakalaot ang aming bangka. Kaya naman sa lahat ng mangingisda dyan, sa mga anak ng mangingisda, huwag po tayong mawala ng pag-asa dahil kapag tayo ay may pag-asa, talagang makakabawi tayo sa ating mga buhay-buhay. Sa video na to, ito yung first ever one-on-one and heart-to-heart interview ko sa aking tatay patungkol sa kanyang mga karanasan bilang isang mangingisda sa loob ng 47 years. Pero ngayon po, siya po ay mag-50 years na mangingisda. Kinikwento niya sa akin yung hirap na pinagdaanan nila sa laot, yung mga malalaking alon na kanilang nasasalubong habang sila ay nangingisda, at yung mga kakaibang karanasan niya bilang isang mangingisda. Dito pa rin yung hindi ko makalimutan talaga rin turo sa akin ng tatay ko yung di ba kung minsan sa gabi yung minakailaw yan ng dagat yung tawag sa amin na magamag gano'n nagatakbo pag yung magamag magpunta sa tabi mga ilang araw may malakas yan kasi ay magamag umilaw siya sa yung si babaw nagagwit lang siya ganyan so nga magamag galing sa tabi palaot yan kalmada yan pero pag palaot papunta tabi sa laot pag nakawi ang mga tao kong ligtas sabi ko Lord salamat halaga guys ligtas ang mga mangingisda na bumalik sa kanilang pamilya. Thank you Lord. Bilang ikaw ay 47 years na nasa laot syempre pa parang sa simula maliit kami, mas marami pa yung araw na nasa laot ka. Halimbawa kasi dati guys, si Papa, aalis siya for 3 months, 3 buwan sila sa laot. 7, minsan inaabot pa. Muntik na mag 1 taon. Ngayon, minsan uuwi sa mga tahanan nila, nagtatagal lang ng 2 weeks guys. Sa linggo, 2 linggo, tapos babalik na ulit sila sa laot. Kaya kung tutuusin, mas matagal pa talaga yung buhay nila na nandoon sila sa dagat kaysa nandito kasama yung pamilya nila. Paano na yung gusto mong gawin ngayon? Magano pa rin, maglawat pa rin. Gusto niyo pa yung Kaya nga. Bakit pa? Siyempre, para sa pamilya, para sa pangailangan din ng Para sa pamilya natin, tayo. Kasama pala ako doon. Siyempre, maglawat pa rin ako, wala nga hindi ako maglawat. Mag-laot pa rin yung gusto mo. Sabi kasi ni Papa kanina, iba yung lakas nila pag nasa laot sila kasi doon talaga sila nasanay. Doon yung kanilang bahay. Yun talaga yung kanilang tahanan, ang dagat. Kaya pa naman kaya mga 60 siguro, kaya pa rin maglawat. Hanggang 60. Tapos parang after no, mag-ano ka na mag-farm.
Pangarap kasi Amen. ni Papa. Pangarap kasi ni Amen. Papa. Amen. Pangarap ni Papa yun guys. Pagka hindi na siya sa laot, gusto niya na lang magtanim, Tanim ng saging. mag-alaga, tanim ng saging, ng kamote, Kamote. ng mga gulay, talbos. Gusto niya na lang, Kasi- gusto niya na lang ng farm. Wow. Kamuti kaya, hindi ka namin dati. Kamuti, kurot. Oh, ito din nadala nila sa laot, mga ganun, kamote. Kamuti. Etong video na to, dito po tuwang-tuwa ang aking ama dahil for the first time, ito po ang kanyang pangarap, ang ma-interview bilang isang mangingisda. At guess what? Yung mga nag-interview ay galing pa sa ibang bansa. Hanggang ngayon po, inaantay pa rin po namin yung video po ng interview po na yan. At isi-share din po namin sa inyo kapag nakuha na po namin. Isa sa pangarap ng aking papa ay ang mag-vlog habang siya ay nangingisda. Kaya ako ang number 1 supporter niya. Thank you. Ano, laki. Unat. At talaga namang may pakindat-kindat pa siya sa vlog. Unat siya. At ito po ang latest video nila sa laot dahil sila po ay patabi ng isla dahil nga po sa nagdaang bagyo sa Pilipinas. May pagpadampot. 50 pa lang kasako. Hindi po madali ang buhay ng isang mangingisda, kaya naman sa mga anak ng mangingisda na nanonood ngayon, mahalin nyo ang inyong mga ama dahil sa kanilang walang pagod na pagsisikap para sa inyong pamilya at para sa iyo, para makapagtapos ka ng pag-aaral mo at para magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Kaya naman sa lahat ng mga mangingisda, mga kuya, mga ama, saludo po ako sa inyo dahil sa inyong tapang at lakas ng loob sa gitna ng karagatan. Maraming salamat po. At hinihingi ko rin po ang inyong suporta sa pag-follow sa page na ito. Maraming salamat po. God bless you all. Mga kalagrabo, magandang hapon sa inyo. Oh, may uli. Si Pandisal. So na. Allah. Pagkain mo. Ali, Bruso! Yoy! Presto! Boy, di Bruso! Ubo. Hey! Di ba dito ang ginatusok, no? Gitna. Putuli ang ano.